Good morning, Good Alicia, morning. Morning. Lily, and Pastor Jong, and Pastor Joyce, is Mylene, and Richard, And the brother, Boyet. Brother Boyet, at sa lahat ng mga nanonood. So, the topic for today, about what was the last sermon topic. Teach. Our topic as last sermon topic teach our topic about the negotiate and obey. So, pag tayo ay, ang Panginoon ay may calling sa atin, may pagawa na mission, kailangan tayo mag-obey sa Lord. Hindi natin dapat paghintayin ang Panginoon. Kasi, ang Lord may magandang plano sa atin. So, kailangan natin i-obey. Kung ano yung mga utos ng Lord, kailangan tayong sumunod. Hindi na tayo maraming magsabi pa, Lord, hindi ko po alam. Lord, hindi ko po kaya. So, tayo ay dapat manalig sa banal na espiritu. Tayo ay manalig dapat sa Panginoon. Kung ano yung pinagawa, ubi na lang tayo at mag-pray. At tayo ay manalig sa Kanya na i-guide yung mind natin. Kailangan natin yung presensya niya, yung mind at saka yung heart natin na maging bigyan tayo ng kaalam, wisdom sa Kanyang guidance through Holy Spirit. So, number 2, what is the main lesson you've learned from it? So, na ko dito, yung about sa, yung mag-obey tayo sa, kung may calling si God. So, kailangan talaga nating susundin at wala nang, yung hindi na, kung utusan tayong pupunta tayo doon sa, pupunta ka sa bansang Mitzi, andito ako sa sa UAE. Halimbawa magsabi si Lord, nangusap ang Lord sa akin ay pupunta ka ng Oman. So hindi na ako magsabi nga, Lord, bakit ako? Hindi pa ako ready. Sa sunod na lang po, Lord, tapusin ko muna tong hindi pala yung plano ko ang masunod, kundi ang plano ng Panginoon. Yun talaga ang pinaka-the best. Kasi the plan of the Lord is the best than our plan. So, kailangan natin yung sumunod, mag-obey, na hindi na tayo magsabi na hindi pa ako ready, Lord. Sa susunod na lang, Lord, may tatapusin pa ako. Hindi pala yung kalooban natin ang masunod, kundi ang kalooban ng Panginoon. Dapat ang sundin natin. So, sa number 3, how did impact you've learned from it? So, it's impact sa akin. Pag, let's say, tayo ay believers na. So, kung ano yung, natin, yung buhay natin dati, kailangan na nating kalimutan. So, kailangan natin mag-obey kung ano yung utos ng Panginoon. So, diretso na tayo para hindi tayo ipanis ng Lord, hindi tayo niya bibigyan ng yung alam mo yung Consequences. consequences na pagsubok na yung kasi pag mag-disobedience tayo, may gagawin ang Lord na para magising ka, para ma-realize mo ay nga pala, kasi pinaghintay ko si Lord kasi marami ng business nang usap sa akin si Lord na kailangan ko nang pupuntahan, kailangan ko nang gagawin, pero I still disobey. So, hindi natin dapat paghintayin ang Panginoon. So, kailangan tayo ay sumunod ng galing dahil sa puso natin, sa puso at sa isipan. So, kailangan natin i-obey na talaga. Hindi na tayo magdalawang isip na ganito, hindi ko kaya, sa susunod na lang. So, let's obey to our Lord God. So, number 4, how will you apply everything you learn from it about the Bible study? Regarding this one, about the topic, yung about doon kay Moses, kay Jeremiah, tsaka Ezekiel, and also din pala kay Jonah. Naging din pala, si Jonah ay dahil nag-disobey, hindi siya sumunod sa guidance ng Lord, kaya may nangyari sa kanya. Kaya yun nga, kinain siya ng malaking isda. Doon niya na-realize na
nag-disobey pala siya. Imbis papuntahin siya ng ano, ng halimbawa, dito tayo sa Azman, papuntahin siya ng Sharjah, napunta siya doon sa Umalquin. So, kaya may ginawa ang Lord sa kanya na ma-realize niya na siya nag-disobey. So, kailangan talaga kung ano yung utos ng Lord, i-apply natin sa sarili natin, mag-obey tayo, na yung galing sa puso natin, na wala na tayong pag-doubt, hindi tayo maraming yung excuses. So, susunod tayo sa Panginoon, kung ano yung ipangaral natin yung salita ng Lord, kung ano yung mga natutunan natin sa buhay natin, sa Bible studies, about sa church, about sa mga Bible sharing. So, kailangan natin isa sa buhay yung salita ng Lord na mag-obey. So, para ang Lord ay masaya at para tayo ay maligtas na yun, maganda ang plano ng Lord sa atin. Kasi pag nag-obey tayo sa lahat ng mga utos ng Panginoon, tayo ay gaganda ang buhay, hahaba ng buhay at maligtas tayo. Tayong lahat. So, to God be all the Amen. glory.